Alright. Share lang po tayo ng live natin mga pre. Ayan, share lang po tayo ng live natin ha. Alright. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, eto na naman po tayo mga pre, no? Panibagong live na naman po tayo ngayon. Kumusta naman po yung mga ano dyan, yung mga nagkakape? Maulan pa ba dyan? Maulan? Nako. Oo, sana nasa maayos po kayong kalagayan ngayon. Oo. Diba? Ayan ha, pag-usapan, alam nyo naman po yung title natin, alam nyo naman po yung thumbnail natin, sila po ang topic natin ngayon. Diba? Pero syempre, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating topic, shoutout muna tayo, no? Kay GC Pinarobia, ayan, kay Jack Rose Carlson, ayan, kay Mavic Sabidong, or Mavic Sabidong, kay Rose Sibag, ayan, shoutout po ha. Kay Lina Jeronimo, ayan, Rene Barola, Leonida Victor, ayan, kay Greg Clarin, kay Grace Gruta, ayan, kay Zenaida Mariano, kay Jerry Gabriel, Punggok TV, shout out, Elsa Brillante, Ruel LG, shout out. Ayan ha, kay syempre sa lahat po ng mga ano dyan ha, sa mga silent viewers po natin, magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan. Ayan na, bagong pasok kayo, mag-like na po kayo dyan. Kay Monski, shout out ha, Monski. Salamat sa pag-like, Dimoy P. Ayan, Dimoy P, shout out po. Salamat po sa iyong pakalembang dyan. Syempre no, kung hindi ka pa nakapag-like, share, subscribe, kalimbangin nyo na yung bell button natin dyan ha. Sa lahat po ng mga ano dyan, mga nanonood sa atin na nagpakahoy-kahoy lang, shout out din po sa inyo. Kasi yung iba dyan mga pre, mahihain ano. Naalala nyo, ito bigyan ko lang kayo ng idea bago natin simulan yung topic ano. Naalala nyo yung lalaki na bibitahin sa Amerika. Yung DDS vlogger na bibitahin sa Amerika. Yun, nag-video lang yun ha. Nag-video lang yun, pero nakatakdang bitahin po yun sa Amerika. How much pa kaya, paano pa kaya pag itong ating son of God, itong si Kibuloy, talagang may ginawa itong, hindi lang po, mas malala pa po eh. Diba? Mas malala pa po ito, no? Pero yan mamaya, ating tatalakayin po yan dito sa ating live, diba? Ayan watching from Bahrain, ayan, kay
Sa mga kababayan natin dyan sa Bahrain, ay magandang hapon po sa iyo lahat. Emerly Baldomero, shoutout po kay Yolanda Ramirez, ayan, kay Greg Clarin, ayan, oo. Asa Negra. Okay, salamat Mila Vilceles. Ayan, salamat po sa pag-like. Alright. So, eto na mga pre, press 1, handa na po ba kayo? Press 1, press 1, press 1. Sa mga taga Macau dyan, shout out po. Yolanda Ramirez, shout out. Watching from Colorado, USA. Estela Larroco, shout out po kay Rinaldo Gonzalez. Watching from Paniki, Tarlac, Josephine, Austria. Ayan. Ayan. Nag-press 1 na po sila. So, handa na po ba kayo? Dahil nag-press 1 na po kayo mga preno, gusto ko po muna itong talakayin natin to. Itong about po, no? Siyempre. Kapag hindi kayo pumunta sa akin, hindi ko pipirmahan ang inyong kaluluwa. Diyan tayo magsimula ngayon. Ako ang daan. Yung durnag ko sa langit. Diamond. Diyan tayo magsimula. Tatay ninyo si Lucifer. Ako ang may-ari niyang kaluluwa. Pastor! Sige na, no? Ito na yung video, no? Panoorin po natin ito. Ayan, so, isusuko na sa Amerika, patay, sige buloy. Panoorin natin ang video ito, mga pre. Hiniling nga ng Amerika na isuko sa kanila si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Kaugnay yan sa kinakarap niyang child sex trafficking sa Amerika. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ang balitang yan si Camille Samonte. Camille, may sagot na ba ang gobyerno natin sa... So, yun yung problema, no? Yung parang hinihigitan mo yung Diyos, parang binabypass mo yung Diyos. Katakot-takot talaga na na... Alam mo yun? Ang tawag dito, hindi karma, mas malala pa sa karma, no? Mas malala pa sa karma kasi, imagine, manyakis ka, akala mo, feeling mo untouchable ka na, tapos ngayon, eto na yung Amerika naghahabol na sa'yo. Ngayon, pag napunta ka sa Amerika, ano kayong mangyayari kay Kibuloy, no? Mukhang doon na siguro yan, tatanda. Matanda na rin naman. Di ba? Baka doon na, alam nyo na. Di ba? Basta tayo ko, galingan na mo nang may mapakain ka sa pamilya mo. Walang problema, Leonora, pin natin to, pin natin. Ipin natin to. Sabi niya, galingan mo. Galingan mo nang may mapakain ka sa pamilya mo, sabi ni Leonardo Labro. Huwag kang mag-alala. Ikaw, hampas lupa ka lang naman eh. Kumakain kami ng 10 beses sa isang araw. Ikaw, nabuha ka ng ina mo ka, patay gutom ka, Leonardo, pukpok pa yung misis mo, diba? Pangit pa yung anak mo. Diba? Tsupain mo si Kibuloy, gago. Dito sa akin, di ka uubra, tatanggalan kita ng ulo. Diba? Pag nagsasalita ng katotohanan, tatanga-tanga ka, diba? Puki ng ina mo ka. Dito sa channel ko, hindi ka uubra. Gusto, puntahan kita sa bahay mo, tadyak-tadyakan kita dyan. Leonardo, mukhang naligaw ka. Ibahin mo si Ballpoint Man, ha? Baka mamaya, pag pinuntahan kita sa bahay mo, magtago ka. Hindi ako magre-relax ngayon. Papasabugin ko to. Nandiyan ka pa? Tarantado ka pag umpugin ko kayo ni Kibuloy eh. Nandiyan ka pa? Nandiyan ka pa, mag-comment ka. Hahantingin kita. Gago ka. Hindi, gusto kasi ng mga ganito eh, may mga pumapasok ng mga basura. Kasi, alam mo, yan lang po yung kaligayahan ni Ballpoint Man, yung mga ganyang klaseng mga patapo na yung buhay. Ito, patapo na yung buhay nitong Leonardo na to eh.
Patapo na po yung buhay nito, kaya uunahan na po natin. Papadala na natin sa kaharian ni Kibuloy yung kaluluwa nito. Oh. Ba't di ka mag-comment ngayon? Inaantay kita. Gusto mo ipahanting kita? Buha ka ng ina mo ka? Ha? Ano? Andiyan ka pa? Ay, baka patay ka na? Ano naman? Ang aga mo namang pumanaw. Tarantado ka, pa-comment ka. Duwag ka pala. Mamaya ka lang sa akin. O, tuloy tayo dito mga pre. Kahilingan ng Amerika? Julius, wala pang impormasyon kung ano ang magiging aksyon ng administrasyon dito nga sa formal na hiling ng gobyerno ng Amerika kaugnay ng extradition ng founder ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC Pastor Apollo Kibuloy. Pero ayon sa Department of Justice, wala pa silang natatanggap na anumang dokumento tungkol dito. Base raw sa Philippine-US Extradition Treaty, ang Department of Foreign Affairs ang unang point person sa naturang request. Ano nga ba itong extradition? Isa itong legal na proseso kung saan hinihiling ng isang bansa na isuko ng isa pang bansa ang isang taong nahaharap sa kasong kriminal para doon litisin o pagdusahan yung kanghatol. Si Kibuloy ay nahaharap sa patong-patong na kaso sa Amerika. O, tandaan niyo po yan nahaharap si Kibuloy sa patong-patong na kaso sa Amerika. Doon lilitisin. Makalusot pa kaya to? Ha? Yung Son of God? Baka, feeling ko Kibuloy, hanggang dyan na lang talaga yung karir mo no? So, ang problema kasi dito kay Kibuloy mga pre, nung nasa Pilipinas ito, at nasa Pinas naman pa rin, no? Nung hindi pa po siya nakakulong, ubod po, no? Sagad sa buto yung kanyang kayabangan, niyabangan si Risa Ontiveros, yung Senado, niyabangan niya. Akala niya siguro, siya na yung pinakamalakas na tao sa buong mundo. Siya na yung pinakamalakas na kulto sa buong mundo. Kulto ka naman eh. Oh. Diba? Kulto ka, Kibuloy. Yun yung problema pag kinakalaban mo yung Diyos. Gusto mong higitan yung Diyos. Yan yung napapala. Ngayon, anong nangyari sa Kingdom of Jesus Christ? Baka naglulok sana habang buhay ka pa. Ano sa tingin nyo? Baka nag-iiyakan tong mga to. Ang aming pastor, dadali na sa Amerika. Wag po. Ang sisisihin nyo na naman yung gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ay, hindi pwede yan. Kasi, alam nyo, si Kibuloy, mas malala yung ginawa niyang krimen doon sa ibang bansa. Oh, kaya dapat lang po, ako'y naniniwala, no, na, dapat managot si Kibuloy sa Amerika. Diba? Oh. Pero pagpalagay nating tatapusin muna ni Kibuloy yung kaso niya dito. Pag natapos yung kaso niya dito, maging guilty man siya o hindi, may Amerika pa. Patay tayo dyan. Paano na yan? Diba? Tuloy natin. Noong 2021, kinasuhan siya ng child sex trafficking at sex trafficking sa pamamagitan ng puwersa, pananakot o panlilinlang, gayon din ng conspiracy, marriage, at visa fraud, money laundering at cash smuggling. Ayon sa mga prosecutor ng Amerika, ginamit umano ni Kibuloy ang simbahan. Naawa ko sa mga miyembro nito, no, ng mga nauuto niya. Nauuto nila. Kasi, akalain mo, pag naging member ka po dyan, magbebenta ka na kung ano-ano, yung paaakyat ka sa bus, diba? Magbebenta ka ng ballpen, pagkamahal-mahal ba naman ng ballpen Tapos syempre, yung mga kita nyo yan, mapupunta doon sa kanilang leader. Diba? Kumbaga, nag-effort ka, pero hindi naman mapapasayo. Kumbaga, nagamit ka. Hindi ko alam sa mga Pilipino, no? Bakit ang dami pa ring uto-uto? Tanga. Bobo. Karamihan ng mga miyembro nila, yung may mga profession pa naman. Yung iba, teacher. Yung iba, nag-resign na daw sa pagka-teacher. Baka ano lang sa KOGC. Tumira lang. Diba? Parang inalay na nila yung buhay nila dun. Mag-isip-isip po kayo mga member ni Kibuloy. Oh. Mag-isip-isip po kayo. Diba? Huwag po kayong maging uto-uto, tanga. Yung leader ninyo, tingnan nyo.
Buong mundo, nakikita yung pagmumuka. 'Di ba? Magiging proud ba kayo niyan? Na isa kayong miyembro ni Kibuloy? Tapos yung leader niyo manyakol. Parehas yan sila ni Kibuloy, Ripis. Sabi ni Nulan, Bungatchig. O, tuloy natin. Para mag-recruit ng mga miyembro na pinilit mangalap ng donasyon. Ang ilan pa sa mga member ng KOJC inabuso, binantaan at minanipula. Inabuso, binantaan, minanipula. O, may mga, ano pa nga daw nun, yung mga, ang tawag yan, may mga binabartulina daw. Diba? Ang masakit dito, gagawin ka nilang member, tapos, gagawin kang tagalimos. Sakit. Yan ba yung yan ba yung, imbis maligtas yung kaluluwa nyo, naligaw tuloy kayo. Diba? Imbis magsimba kayo para sa totoong Diyos, hindi na po. Iba na yung sinasamba nyo eh. Si Kibuloy na. Diba? Maliwanag naman po sa atin na si Kibuloy talaga ay kulto. Diba? Kasi kung isa kang alagad ng Diyos, wala ka sanang issue na yung pang kiyod-kiyod. Yung ganyan, no? Tiririt, tiririt. Kiyod-kiyod sa alas 10 oras ng gabi. Pero may mga nagsalita ng mga babae na inabuso, di umano, ni Kibuloy. Diba? Which is, lumabas na po yan sa balita, no? Na, yun nga, yung mahirap. Na mukiyod-kiyod yung amo nimo, ang imong amo mukiyod-kiyod, niya ikaw member ka. Proud ka ba? Maging proud ka? Ay, proud Kibuloy, member ako. Talaga? Yung amo mo mukiyod-kiyod yun Uy, iyot-iyot Hindi, tanong ko lang, magiging proud ka ba doon? Ay, pastila naman tuloy natin. Nanggina ni Kibuloy ang lahat ng mga akusasyong yan. Samantala, dito naman sa Pilipinas, nananatiling nakakulong si Kibuloy habang nililitis. Para yan sa kasong qualified human trafficking at child abuse. Kaugnay yan ng mga reklamong isinampa ng Department of Justice matapos ang mga aligasyon ng dating miyembro ng KOJC. Noong 2024, nagtago si Kibuloy matapos siyang ipaaresto ng korte bago sumuko sa mga otoridad noong September. Ang pangit na pinapaaresto si Kibuloy dati, tas yung Diyos nagtatago. May ganun ba? Ang alam ko, pag isa kang Diyos, isa kang may-ari ng kaluluwa, handa mong harapin yan. Kasi yung huhuli sa'yo, pag-aari mo eh. Diba, may-ari ng kaluluwa yung taong yun. Sabihin mo, ako may-ari ng kaluluwa mo, wag mo ulihin. Sige ka, pag inuli mo, tanggalin ko kaluluwa mo. Dapat harapin mo. Bakit parang takot ka pa sa sa taong yun? Pag-aari mo yung kaluluwa, di ba? Tapagta ka naman. Sige. Kung may-ari ng kaluluwa, wag mo akong ulihin. Tanggalan kita ng kaluluwa dyan. Pero puta, nagtago. Nasa bunker. Nasa bunker, di umano. Antibay. ng parehong taon, patuloy rin niyang itinatanggi ang lahat ng akusasyon. Sa ngayon, Julius, hindi pa nangangahulugan na ang request nitong Amerika ay ibig sabihin ay agad na siyang ipapadala doon. Dadaan muna itong extradition request sa pagsusuri ng Department of Justice at pag-aproba ng mga korte dito sa Pilipinas. Julius? Ayan mga pre, sa mga bagong pasok, yung hindi pa nakapag-like, share, subscribe dyan. Alam nyo na po yung gagawin nyo. Kalembangin nyo na po yung bell button natin dyan, tuloy natin. Dahil may mga kaso pa si Kibuloy sa Pilipinas, obligado ba ang Pilipinas na pagbigyan itong kahilingan ng Amerika? Pwede ba nila itong tanggihan? Julia, sa ganyang pagkakataon, usually inuuna talaga na matapos muna itong mga kasong kinahaharap ng isang akusado dito sa Pilipinas bago siya maaaring i-extradite. Ayun nga, no. Pag ito, depende pa rin sa proseso na mangyayari, no. Malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Pero kasi, kung gagawin lang natin basic po yung pag-iisip, no. Kung tatapusin mo na yung kaso dito, okay?
maging guilty man siya dito sa Pinas o hindi, may nakaabang pa rin kaso sa Amerika. So, wala talaga lusot si Kibuloy dito. Ha? Guilty ka man o hindi dito sa Pilipinas, pero pagdating sa Amerika, may nakaabang pa sa'yo. So, medyo masakit yun para kay Kibuloy, no? Medyo, ewan ko kung kaya niyang tanggapin yan. Pero pwede rin siyang isuko na sa Amerika kung papayagan ito ng korte dito sa Pilipinas. Camille, may tugon na ba ang kampo ni Kibuloy? Julius, wala pa rin daw natatanggap na impormasyon ang kampo ni Pastor Kibuloy ayon sa kanyang isa sa mga abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Pero iginiit nila na handa silang Opo, si Topacio pa yung lawyer. Automatic, talo yan. depensahan ang pastor sa ilalim ng konstitusyon ng Pilipinas. Habang si Senator Risa Hontiveros naman na nananguna sa investigasyon laban sa pastor kaugnay ng aligasyon ng human trafficking, sexual abuse at forced labor, panahon na raw para dalhin sa Amerika si Kibuloy. Napanatag daw ang kanyang loob na may dalawang... So yan ha, panahon na, ayon po yan kay Senator Risa Hontiveros, panahon na para dalhin po sa Amerika si Kibuloy. Kung ako po yung tatanungin mga pre, pabor din po ako, di ba? Kasi mas malala po yung ginawa niyang krimen di umano sa Amerika, no? Kumpara dito sa Pilipinas. Although, pangit talaga yung mangmamanya ka dito sa Pilipinas, no? Pero, mas malala yung ginawa mo sa Amerika, no? Okay, salamat sa pag-like, Rachela Juralbar. Ayan. Tuloy po natin. Jurisdiksyon ang gustong humawak kay Kibuloy para panagutin siya sa mga kaso laban sa mga babae at mga bata. Ayon pa kay Hontiveros, wala nang katiting na impluwensya na dapat matira kay Kibuloy. Julius. So, ayun, bago tayo magtuloy-tuloy sa topic na yan, mga pre, no? Gusto ko lang muna tong isingit, no? Yung kabubuhan din ng artistang ito. Di ba? Ito na. Basahin po natin. Yung sinabi ni Dennis dito, no? I want him to run as senator again kasi number 1, magaling na siya sa paggawa ng batas. Alam mo, Dennis Padilla, nakakatawa ka. Isa ka palaos ka eh. Diba? Gusto mong patakbuhin ulit si Ruben Padilla. Di ka na nahiya? Na puro na lang sa araw-araw na nakikita namin si Padilla dyan sa Senado, puro po kabubuhan yung ginawa. Diba? Puro suntukan yung gusto. Tapos pag nagsasalita, bangag na bangag. Ang nagtatanong, bangag na bangag. Out of the topic. Diba? Tapos gusto mo tumakbo yung Padilla na yun. Pareho talaga kayong boboy, no? Diba? Kami po, nakikita namin na si Padilla, hindi na po karapat dapat maging senador yan. Maging tanod, pwede pa. Kasi yung mga tanod, mga pre, pag may kaguluhan dyan sa kanto-kanto, may mga dalang yan. Yung pamalo, bagay si Padilla doon. Diba? Pero sa pagiging senador po, para magamit naman po yung kayabangan ni Padilla. Pag may magwala na lasing, ay bagay ka maging tanod. Pabor po ako doon. Susuportahan ko pa po si Padilla kung magtatanod siya. Diba? Pero yung pagiging senador, wag mo nang pangarapin, Dennis. Diba? Tangin na, mapapamura ka na lang eh. Ang sarap yung pag-umpugin dalawa. Para maalog naman yung utak nyo at ma-realize nyo na mga bobo kayong dalawa. Out of the topic, ikaw ho ba ay nakaikot na sa bundok? Ako, imagine, example ko, ako yung COA. Ako yung nasa COA ako yung COA witness. Tatanungin mo ako kung nakaikot na ba ako ng bundok. Iisipin ko, tangina, ang ino-audit ko pera. Bakit napunta tayo sa bundok? Di ba? Dalhin mo na to. Bakit napunta tayo sa bundok? Ano ba yung audit ko? Ano ba yung i-audit ko? Mga leon? Cobra? Puno? Yeah? Ganun ba yun? Dapat yung tinatanong mo is about confidential funds lamang, di ba? Hindi na yung lalabas ka pa ng ibang dimensyon para lang tanungin yung yung taong yon, yung witness na yon, di ba? Wala halatang tanong ko kay Ruben Padilla. Ruben Padilla, makinig ka. Ako'y magtatanong lang sa'yo, ano? Bakit napunta tayo sa bundok? Di ba? Napunta tayo sa bundok kasi napunta tayo sa bundok.
Huwag kang mabubuisit sa akin. Magtatanong lang ako, nakamariwana ka po ba? Ha? Ruben Padilla, nakamariwana ka po ba? Nagtatanong lang po ako kasi medyo inaantok ka dyan sa mga hearing na yan, sa impeachment trial dyan. Mukhang yung mga tanong mo pang ano na eh, pang iba eh. Diba? Hindi normal eh. Kaya ako po'y magtatanong, Ruben Padilla, nagmamariwana ka ho, nagmariwana ka ho ba? Bago pumasok dyan. Hindi po kita inuhusgahan. Normal lang po siguro na magtanong ako. Ruben Padilla, naka 5 fingers ka po ba? Ha? Oh, eh huwag kayo magalit kay Ballpoint Man. Masama po ba magtanong? Oh. Ayan tuloy, natanong ko si Padilla dahil kay Dennis Padilla na isang laos. Oh. Huwag ka nang makialam sa usapin pampolitika, Dennis. Di ka bagay. Diba? Oh, yun lang naman, yung nasingit ko lang naman. Itong usaping ito, mga pre. Pero syempre, no, ito na. Ito na po, no. Balik po tayo dito kay Kibuloy. Panoorin po natin ang video ito, mga pre. Dante, kung sakaling ma-extradite si Kibuloy sa US, ano ang magiging epekto niya sa kanyang kaso dito sa Pilipinas? Magandang umaga, Ella. Technically, walang epekto. Hindi ma-dismiss o mababasura yung kanyang kaso dito sa Pilipinas kung sakaling tuluyan na siyang ma-extradite papuntang Estados Unidos. Inihayag ng kampo ng prosekusyon na sila ay handang makipagtulungan sa lahat ng legal na protocol at proseso para sa extradition ni KOJC leader Apollo Kibuloy patungong Estados Unidos. Ayon kay Attorney Joey Domingo, hindi magiging hadlang ang mga private prosecutor sa anumang hakbang na ipatutupad ng gobyerno hinggil sa usaping ito. Dahil may mga nakabinbing kaso si Kibuloy sa Pilipinas, tinitingnan ng prosekusyon ang opsyon ng temporary surrender sa ilalim ng Article 11 ng Philippine-US Extradition Treaty. Sa ilalim ng opsyong ito, maaaring dalhin si Kibuloy sa Amerika para malitis nang hindi nadidismiss ang kanyang mga kaso sa Pilipinas. Grabe, no? Imagine kung ikaw yung nasa kalagayan ngayon ni Kibuloy. Ano kayong mararamdaman mo? Parang iniisip mo, buhay ka pa, pero parang patay ka na. Iba talaga yung mga tao na, na yung mga super yabang, akala nila untouchable na sila. Okay lang po na magkaroon kayo ng sako-sakong pera, maraming pera, okay lang. Pero, wag yung masyadong gawing Diyos yung sarili nyo. Kasi kapag ginawa nyo Diyos yung sarili nyo, babalikan kayo ng karma. Ayan o, buhay ka pa pero feeling mo patay ka na. Ay mamaya, pag-uusapan po natin mamaya, after ng video ito, yung usapin bitay sa Amerika. Mamaya. We wanted to say na we are very much willing to cooperate with whatever it is that needs to be done for the processes to be undertaken, kung ano man yung mga legal protocols na kailangan, because as you understand, there are requisites before a certain accused can be extradited, especially when that accused is undergoing a case in the Philippines, in the jurisdiction. Binigyan Ay, shoutout muna kay Oliver Neri, Salamat po, marami po talagang ads yan. Salamat po, Hindi ni Attorney Domingo na ayaw nilang maging scot-free ang akusado o tuluyang mawala ang kanyang pananagutan sa mga biktima rito sa bansa. Layunin din ng pakikipagtulungan ito na mabigyan ng day in court o pagkakataong makamit ang hustisya ng mga biktima ni Kibuloy sa Amerika. Naharap ang akusado sa iba't ibang federal crimes sa US, kabilang ang qualified trafficking, child trafficking, labor trafficking, money laundering at visa fraud. Ang dami, no? Ang daming krimen. Ayon sa prosekusyon, ang anumang hatol o desisyon sa Amerika ay makatutulong din upang mapatibay ang mga kaso laban sa kanya sa Pilipinas. So gusto natin malinaw na
pananagutan din niya kung ano man yung kanyang nagawang krimen dito sa Pilipinas. At the same time, pananagutan din niya yung sa ibang bansa. So, yung sinasabi ng batas natin, temporary surrender, hindi naman ibig sabihin nun, wala na siyang magiging pananagutan. But we just want to give, kumbaga, bigyan natin ng, we heed to the request dun sa mga nakakaraming biktima. Diba? Kasi alam naman natin yung mga biktima na yun, natakot din. That's why pumunta sila sa ibang bansa. Yung mga iba naman doon na nabiktima. Sa kasalukuyan, ang pangunahing testigo sa Pilipinas na si alias Amanda ay tapos na sa pagbibigay ng testimonya para sa kasong qualified trafficking at nasa cross-examination stage na. May mga Imagine na, si Kibuloy dito sa Pilipinas, na-issue siya at lumabas na po yan sa mga balita na gumagamit siya ng mga babae. Pag 10 oras na ng gabi, ganyan. Malamang sa Amerika din po siguro, yung si Kibuloy, ay ganun din yung ginagawa. Ay baka mga hindi lang Pilipino, baka ibang lahi pa. Diba? Oo, naku po. Iniisip ko pa lang ano, buhay ka pa Kibuloy, pero bakit feeling ko parang patay ka na? Oh! Ay, ang tindi ng mga kaso mo eh. Alam mo naman sa Amerika, may death penalty dyan. Pag nakuha ka ngayon ng Amerika, mamaya pag-uusapan natin yan. Mamaya. Tuloy muna natin to. walay pa ring kaso ng rape at child abuse na kinakaharap si Kibuloy sa ibang korte. Bukod sa mga kriminal na kaso, pinaghahandaan din ng prosekusyon ang civil at criminal forfeiture ng mga ari-arian at yaman ni Kibuloy na hinihinalang nakuha mula sa mga illegal na gawain. Nilinaw rin Dapat po, no, itong mga ari-arian ni Kibuloy, na mga yaman, mga pera, mga lupain, no, alam naman po natin na galing po yan sa illegal, 'di ba? Dapat po magtulungan po ang Amerika at Pilipinas para po mabawi ito kay Kibuloy at mabalik po ito sa mga tao. Mabalik sa gobyerno. Kasi pag ito'y nasa gobyerno na po, may babalik po ito sa mga tao, 'di ba? So dapat po mabuwag na po itong kulto na to sa Pilipinas. Kasi marami pong nagsasuffer at maraming napapaikot. At maraming gustong kumalas dito sa mga kulto na to. No, katulad ng KOGC. Maraming gustong kumalas pero hindi po sila makaalis. Bakit? Yung iba, may mga banta po sa kanilang buhay. Na pag, sige, subukan mong umalis. Sige, subukan mong umalis. Ipahabol kita sa angel of death ko. Oh. Hahabulin ka ng angel of death ni Kibuloy. So, hindi pwedeng alis-alis ka dyan. So, dapat po, gobyerno ng Amerika, Pilipinas, magtulungan para buwagin na po ito. 'Di ba? Para yung takot ng mga tao na gustong umalis na dyan, mawala po. Kasi pag buwag na po yan, wala na. Yeah? Oh, kanya-kanya na. Oh. na ang extradition ay hindi lamang para kay Kibuloy, kundi para sa lahat ng kanyang 6 o 5 kasamahang mga akusado. Patay. Hindi lang pala kay Kibuloy. Batay na sa naging pahayag kapo ng Department o unang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na mayroon na nga daw formal request ang US government sa Pilipinas upang formal na ma-extradite o mailipat ang jurisdiksyon ni Kibuloy sa pamahalaan ng Amerika. Pero sa panig naman ng DOJ, binanggit nila kahapon na wala pa silang formal na communication na natanggap kaugnay dito nga sa inaasahan o posibleng extradition laban kay Kibuloy. Yan man ang ating update. Balik sa iyo, Ella. So ayun, kayo po, ano po yung opinion niyo dito, no? Magbutuhan nga tayo. Press 1 kung pabor kayo ipadala na si Kibuloy sa Amerika. Press 2 po sa mga hindi. Sige nga. Press 1 kung pabor kayo na, padala na natin to sa Amerika. Press 2 kung hindi. Diba? Ako po, kung ako po yung tatanungin niyo, pabor po ako. Bakit? Para masubukan ni Kibuloy yung kanyang kapangyarihan sa Amerika. Kasi siya, makapangyarihan daw siya. May ano siya, may vibrator siya. Maraming pabor. Kahit ako po, ang tanungin nyo, ako ay 100%, 1,000% pabor na pabor po dito sa, pagpadala kay Kibuloy sa Amerika, no? At sana po, no, mapabilis. Mapabilis na po para, alam mo yon,
yung problemahin naman ng ating gobyerno, itong mga kawatan sa Pilipinas, para mabawasan po tayo ng isang salot. Diba? Normita Ayers, shoutout po sa iyo, ha. So ayan, comment nyo lang po kung ano po yung inyong opinion, reaksyon, para naman mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang opinion dyan. At huwag kalimutang mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Ayan. At eto na, no, idugtong po natin ito. Eto. Alam nyo ba, mga pre, na merong isang DDS vlogger. Yun, nag-video-video lang yun, ha. Mga minor de edad na babae, binibidyo-videohan lang niya. Mga 100 video yata yung na-video niya. Yung DDS vlogger sa Amerika. O, alam niyo ba? Yung taong yun, ibibitahin. Bibitahin na po yun. Hindi ko lang alam kung kailan nakaschedule yun. Pero, bibitahin po siya. Diba? Ayun ko, andito siguro yan. DDS vlogger. Bibitayan po siya sa Amerika, mga pre, no? Yung partida, ano lang yun, ha? Eto to, pakita ko sa inyo, ha? Partida, ano lang yun? Itong taong ito, kumbaga, nag-video lang. Hindi niya po ginalaw yung mga minor, no? Hindi niya po ginalaw, pero sobra pong higpit po ng Amerika po talaga, di ba? So, eto po. Nakikilala niyo to? Ayan, nakikilala niyo po yan. Ayan. Nakita niyo yan? Isang DDS vlogger haharap sa bitay dahil sa child abuse. Ito po, child abuse po ito, ha. Ang bilis ng balik. Matutulungan kaya siya siya ng mga pinaglalaban? Ikaw, ano sa tingin mo? Tama lang ba sa kanya? Sa partida, hindi niya po ginalaw yung mga minor, ha? Hindi po. Siya po ay nag-video lang. Binidyo yung mga malalaswang parte ng katawan nung, basta, hindi ko nalalaliman pa dito, no? Basta ganun, pero tingnan nyo, ibibitayin siya. Diba? Haharap sa bitay. Ngayon, paano pa kaya itong si Kibuloy? May nagalaw talaga. At tagtad pa ng kaso ito sa Amerika. Iba't ibang klaseng kaso to, mga pre, no? May nagalaw talaga si Kibuloy. Paano to? Diba? Mas malala pa to. Kaya ako'y napaisip, pag ito'y nakuha ng Amerika, posible po talagang humarap sa bitay itong si Kibuloy, mga pre. Diba? Posible po talaga. Amerika na po yan. Patay tayo dyan. Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo, mga pre? Amerika na. Mainit ang Amerika kay Kibuloy. Nako po. At yan ang kinakatakot ngayon ni Kibuloy, na wag siyang mapunta sa Amerika kasi yari talaga. Ito'y ina-analyze lang natin, ha. Hindi ko naman pinangungunahan yung gobyerno natin sa Pilipinas, gobyerno sa Amerika. Hindi, ito'y ina-analyze lang po natin. Kinukumpara natin dun sa nag-video lang, plus dito sa may ginalaw talaga. Diba? Kahit ako, mga pre, kung ako yung nasa kalagayan ni Kibuloy ngayon, baka kahit buhay pa ako, feeling ko patay na ako. Diba? Wanted sa Amerika si Kibuloy, yes. Tuloy natin. Yan na, sa hindi pa nakapag-like, share, subscribe dyan. Mag-like na kayo, mag-share na kayo. And then, ring the bell button, mga pre. Tuloy natin. Ibinunyag ni Pastor Apollo Kibuloy ang umano'y balak ng Amerika na ipadukot at ipaligpit siya matapos ipagkanuno umano siya ng Administrasyong Marcos. Yan na. Alam na ni Kibuloy yung mangyayari sa kanya na parang bibitayin talaga siya. Kasi sinabi niya, ipapadukot daw siya. Ito. Ipaligpit siya matapos... Ipapaligpit daw po siya ng Amerika.
Di ba? Ipapaligpit. Ano yung ibig sabihin ng ipapaligpit? Eh, bibitayin ka. Oh. May alam na po si Kibuloy. Naramdaman niya na po yan. Ulitin natin ha. Ibinunyag ni Pastor Apollo Kibuloy ang umano'y balak ng Amerika na ipadukot at ipaligpit siya matapos ipagkanuno umano siya ng Administrasyong Marcos. Yung sinasabing ipadukot, mali na po yun. Hindi. Ibibigay ka sa Amerika. Yun yung ibig sabihin doon. Yung papatayin ka, hindi. Bibitayin ka. Yun yun. Di ba alam na ni Kibuloy yung mangyayari sa kanya? Oh? Pero si Senator Riza Ontiveros hindi naniniwala at tinawag lang na pa-victim ang pastor. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo sapagkat hindi hihinto ang tinig na ito habang naririyan pa kayo. Oh, bakit nahinto yung tinig mo ngayon? Asan ka? Gigil na gigil ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy habang binabanata ng Administrasyong Marcos dahil umano sa banta sa kanyang buhay. Sa nilabas niyang audio recording ngayong araw, hindi na nagpakita ng mukha si Kibuloy para raw sa kaligtasan niya dahil tinitiktikan daw siya ng FBI at CIA. Sobra yung hinala ni Kibuloy yun, no? Over. Base raw kasi sa kanyang mga source, nakikipagsabwata na sa US government sina Pangulong Marcos. First Lady Liza Araneta. Alam mo, hindi naman sa buhatan yun eh. Pakikipagtulungan pwede. Kasi, normal lang po ng isang bansa makipagtulungan sa isa pang bansa kasi si Kibuloy may kasalanan sa Amerika. Hindi po pakikipagsabuhatan ng tawag doon. Pakikipagtulungan. Kasi may krimen kang ginawa sa Amerika. Nako po, gawin yung basic. Oh, basican lang po natin yung pag-iisip natin. Simplehan lang po natin. Ay nako. Ito Marcos at House Speaker Martin Romualdez para ipadukot o kaya ipapatay siya dahil sa mga kaso na kasampa sa kanya. Wala namang resibong maisampal si Kibuloy sa mga tao. Now, ito yung resibo. Pinapadukot ako. Oh, pinapapatay ako. Wala po. Ang kapital niya lang, laway. Amerika. Ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, rendition ang kanilang gagawin. Ang rendition, anumang oras, pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also elimination. Ito, basahin natin to BPM, yung Pinoy sa US, may ginalaw siyang 12 years old. Ginawa nung bata. Naglagay ng camera, alam niya uulit. Ganun nga nangyari. Nakuna ng ebidensya, kaya lethal injection nila. Okay, may ganun din pala, no? Edi pare-pareho sila sa, mangyayari kay Kibuloy. Kasi yung lalaki din, kumukuha din ng video yun eh. Sa mga minor eh. Diba? So, wala. Pareho sila ni Kibuloy talaga. Sa pool. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. Ayon pa kay Kibuloy, may hindi po ugali ng administrasyon ni PBBM na mag-assassinate. Hindi po. No? Lalo na yung Amerika, hindi. Kukunin ka lang. Susunduin ka lang naman. At kung i-assassinate ka, Kibuloy, kaya mo namang ipa-stop yun. Sabi no, oy, bala, stop. Para kang si Magneto. Bala, stop. Pag tumuloy ka, tanggalin ko kaluluwa mo. Impormasyon daw siya na may 2 milyong dolyar o mahigit 100 million pesos na patong sa ulo niya. Pero walang nakalagay na reward money sa wanted poster niya sa FBI. Wala ring pahayag tungkol dito ang US Embassy. Wala namang reward money.
Si Kibuloy talaga. Pero iginiit nila na higit isang dekada na raw na uugnay si Kibuloy sa mga kaso ng pang-aabuso gaya ng rape. Kaya determinado silang panagutin ang pastor sa kanyang mga krimen. Sinubukan din namin hinga ng komento si Pangulong Marcos sa mga alegasyon ni Kibuloy, pero hindi na siya nagpaunlak ng panayam kanina. Sa kabuuan, nasa 43 counts ng iba't ibang kaso ang kinakaharap ni Kibuloy sa Amerika. Na-indict na siya sa 43 counts. Ang ina, lala. District Court sa California dahil sa mga kaso ng sex trafficking, fraud and coercion, conspiracy at cash smuggling. Kaya noong November 2021, nag-issue ng warrant of arrest ang korte at isinama siya sa most wanted list ng FBI. Depensa naman ng pastor, nakahanda siyang harapin ang mga reklamo pero ilang beses na urong ang pagdinig ng korte sa mga kaso niya. Hindi rin daw nagre-request ang US government sa gobyerno ng Pilipinas para ipa-extradite o i-turn over siya sa Amerika. Dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Bukod sa mga kaso sa US, may nakabinbin na rin sabina sa Senado at Kamara si Kibuloy dahil hindi niya sinipot ang mga pagdinig kaugnay sa alegasyon ng mga pang-aabuso Duwag si pastor pala dati, no? Hindi niya sinip. sa Kingdom of Jesus Christ. Sinagot din ni Kibuloy ang akusasyon sa kanya ng panggagahasa sa mga babae. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon inaakusahan ako ng napakaraming babae. Oh, ito po ang... Ako po ay hindi nag-asawa. Ayun, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Alam mo, Kibuloy, naniniwala naman ako na wala ka talagang asawa, no? Pero kasi, yung tulad mo, maraming biktima eh. May mga nagsalita sa Pilipinas, meron pa sa Amerika. Kaya imposible naman na isipin namin na yung mga taong yun na nagsalita laban sa yung mga sinungaling sila. Alam namang isipin namin na, ay hindi, mabuting tao to si Kibuloy. Yung mga nagsasalita para kay Kibuloy, wala yan, mga sinungaling lang yan. Ganun ba yung gusto mong isipin namin? 1,000 versus 1? Yung isa, papaniwalaan namin? Ganun ba yun? Di kami pinanganak kahapon eh. Kaya wag mong gawin tanga yung mga Pilipino, Kibuloy. Naku po. Kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos. Akala nila sa akin, single ako. Kaya pinag-aagawan ako. Sana all! Tapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Pirmado na ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang sabina. Kaya babala ni Senator Risa Ontiveros, ipapaaresto na niya ang pastor kung hindi pa rin dadalo sa pagdinig. Ito yung ano dati ito yung binalikan lang natin to, no? Siyang magpa-victim pa at pagpapaaresto sa kanya, then the committee will also feel able to ask the assistance ng PNP. Sa kabila nito, nanindigan si Kibuloy na hindi niya haharapin ang senadora. Mas mainam daw na magharap-harap na lang sila sa korte. Nagbabalita Ayan, andyan na yung korte. May Amerika pa. sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Kaugnay pa rin ang balitang yan, binuweltahan din ni House Speaker Martin Romualdez ang mga akusasyon ni Pastor Apollo Kibuloy na nakipagsabuatan sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika para iligpit siya. Sa isang pahayag, iginiit ni Romualdez na batid niya ang mga paratang na kinakaharap ng pastor partikular sa FBI. Pero hindi raw nila kailanman nilalabag ng Pangulo ang saligang batas. Wala rin daw basihan ang mga paratang ni Kibuloy na nakikipagsabuatan sila ng Pangulo sa ibang bansa laban sa kanya. Nililihis lang daw ng pastor ang atensyon ng publiko mula sa mga isyong legal na dapat niyang harapin. Kaya hinikayat niya si Kibuloy na harapin na lang ng tama ang mga akusasyon laban sa kanya. So ayan wala naman talagang resibo na may pakita po si Kibuloy na siya ay yung mga paratang niya kay PBBM na si PBBM ay may sabuatan nga, 'di ba? Wala po. Kaya tayo po pag manunood po, pag makikinig po tayo sa mga kwento ng tao, wag po tayo agad maniniwala. Siguraduhin po natin na meron silang resibo na pinapakita sa publiko na talagang dapat resibo talaga, 'di ba? Na nagsasabing sabuatan. Pero wala eh.
Bakit? Balibalik ta rin man natin yung mundo ng internet. Wala tayong makita. Alam naman po natin, pag kulto talaga, sinungaling. Di ba? Sinungaling po talaga yung mga kulto, mga pre. Yung utak ninyo, tataniman nila ng virus yan para mapaniwala kayo. Ganun yun. At yan yung ginagawa ni Kibuloy. Di ba? So, kung kayo po yung tatanungin, mga pre, no? Ano po yung opinion niyo dito sa video ito? Si Kibuloy ba, pag nakuha ng Amerika, lethal injection agad yung isasalpak dyan? O, makukulong lang? Ano sa tingin niyo, mga pre? Kasi ilang counts yun? Ang daming counts, 40 plus. No, gusto ko malaman yung opinion nyo. Bibitayin po ba si Kibuloy o mananatiling ikukulong lang sa Amerika kapag naging guilty po? Kaya comment po para mabasa natin yan. Bago po tayo mag-move sa next topic natin ngayon, ayan, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads po natin. Ayan, may ano po tayo dyan, may TikTok, kompleto po yan, mga pre. Eto na, pag-usapan natin to, mga pre, no? Si Libesti po hindi sumipot sa sabpina po ng NBI. Ang tanong, nasan kaya si Libesti ngayon? Leandro Libesti. Mukhang nawawala. Ha? Nasan kaya itong taong ito? Balita ko. Na maalam na? Paano na maalam? I mean, na maalam yung kanyang kaluluwa sa Pilipinas. Ay, yung kanyang katawan lupa sa Pilipinas. Mukhang nagpunta daw ng ibang bansa. Nagpanic. Kasama yung nanay niya. Oy, na maalam, hindi po namatay, ha? Baka iniisip nyo, patay na. Hindi po ganun. Masama po yung iniisip nyo, ha? I mean, ano lang muna. Relax muna sa ibang bansa. Okay, panoorin po natin ang balitang ito, mga pre. Hindi po siya umapir, no? Doon po sa sabpina na ibinigay po ng inyong opisina. Tama po ba ito, Director? Hindi po umapir kasi po nagbiyahe Umalis po. I want to confirm that kasi may mga lumalabas na balita na may nakakita daw po sa kanya sa airport at bumiyahe papunta ng Hong Kong. How true is this? Kailan po siya lumabas ng bansa? Teka lang po, bubuksan ko kung ano yung doon sa ano po, no? Kasi Nako, nagpunta ng Hong Kong. Ang hirap naman yan, Leandro Libesti. Libesti tuloy. Libesti, no? Nakakapagtaka naman, nung na-issue kayo dyan sa 10 billion pesos na yan, bigla kayong mag-travel. Bakit ganon? Aba, Libesti, no? Umuwi ka na ng Pilipinas. Harapin mo yung NBI. May sabpi na palalaban sa'yo, eh. Noon ang lakas-lakas mong makabanat sa administrasyon ni PBBM, nakisyo magnanakaw yung Pangulo, ganyan, kayo pala may 10 billion pesos issue. Yung para sa solar energy, hindi po napakinabangan ng taong bayan. Tingnan nyo, ang mahal-mahal ng kuryente ngayon. Dahil sa inyo yan, mga Libesti kayo. Libesti, sorry. Peste tuloy. Tuloy natin. positive po yan, umalis po. Actually, pares po sila ni Senator Ligarda, no? So, Ligarda. Ngayon, saan kaya kayo pupulutin? Diba? Alam niyo, pag nasampahan kayo ng kaso, no bail pa naman yan. Pag nalabasan kayo ng warrant, no bail pa naman yan. So, happy family kayo. Sabi ko nga, mga pre, maraming mga DDS senators or DDS, no? Yung magpapasko po sa kulungan. Happy family po sila doon. Nagsenador lang para magnakaw, nakakahiya. Nagkongresista lang para magnakaw, nakakahiya. Tapos sasabihin nyo, naglilingkod kayo sa taong bayan, punyeta kayo. Ha? Buwaka ng inan nyo, naglilingkod sa bayan o nagpapalakas ng na nagpaparamay ng pera. Tangina, huwag nyo nga sabihin sa amin yan na naglilingkod kayo, hindi namin ramdam. Kasi kung naglilingkod kayo sa taong bayan, bakit maraming nagpo-post dyan sa social media na ang mahal-mahal ng bill namin ng kuryente ito? Isang ilaw lang. 2 ilaw. Magbibil ka 30,000 pesos. Putang ina. Tapos sasabihin nyo, naglilingkod kayo sa taong bayan.
mabulok kayo sa kulungan. Confirm po yun, kasama po yung kanyang nanay, si Senador. Magkaiwalay po, si Lado de PST po, umalis po noong August 2, papuntang Hong Kong. Yun po yung kanyang biyahe. Si Senator naman po, umalis noong August 2 rin, magkaiba po na flight via Hong Kong. Pero Hindi sila magsabay para hindi halata. Ganun lang. final destination is France. So yun po yung details na nandiyan dyan, ano po. Kailan niyo po inilabas yung subpoena for Leviste, sir? Lunes po, maaga pa po. Lunes pa po. Nauna po ito sa kanyang flight, tama po? Tama po. I'll just check the date po, DJ Chacha, Sige. para sigurado po tayo. Oo, Monday, sir, is August 3, so mukhang nauna po yung paglabas niya Nauna ng po, bansa. yung ano niya. Pero it was already been made public yung Yeah. Friday. Signed na po yung subpoena na ipapadala. Pero he was able to engage a lawyer. May lawyer po siya na in-engage. So kung umalis na po siya ng August 3 at na-receive yung subpoena, nakapakuha pa siya ng abogado. May pinasa pong sulat yung abogado niya sa amin. Ano pong nakalagay sa sulat, Director? Pares din po no kay Kong Jean Paras nang sinasabi dun sa sulat ang salita po nila kailangan makita nila yung mga ebidensya laban sa kanila, yung po yung sinasabi. Ang problema po nito, fact-finding po ito hindi pa naman po sila considered na may kaso, kakasuhan. Yan hindi pa considered nakakasuhan po sila or may kaso. Pero guilty na po sila. Wala pa nga Nagtago na. Masyado kayong advance. Partida wala pa po Pero, naghahanap na ng mapagtataguan. Grabe. Gusto namin magbigay linaw po sila doon po sa mga lumabas nga po na issue na ito. Kumbaga gusto rin namin po silang tulungan kung talagang hindi sila involved. Dapat po siguro papanagutin natin itong mga tao na nagdadamay po sa kanilang pangalan. Pero as we speak daw, marami na pong mga lumabas na ebidensya. Nako. So mas maganda po, umarap sila sa amin. Sabi naman nila sa tamang forum, sa tamang panahon, umarap po sila. Wala yun, yung tamang forum, tamang panahon. Sabi-sabi lang nila yun. Pero ano na yun, naghahanap na naman pagtataguan yun sa ibang bansa. Dito sa NBI, and we will confront them with the evidence that we have. We cannot give them the copy of those evidence kasi po, there is a memorandum circular ng DOJ, yung 048, na hanggat hindi po tapos yung investigation, we cannot release portions of the evidence that we have gathered. Oo. Director, ano exactly yung hinihingi? Is it just the affidavit or yung evidences na meron na kayo? Kung ano daw pong meron para makapagplano sila kung ano isasagot. Hindi pwede yun na ebidensya mo, ebidensya ng NBI, kukunin mo. Pwede ba yun? Antayin nyo yung isasampa sa inyong kaso kung meron. Andin yun yung sagutin nyo. Kaya hindi naman pwede na hihilingin nyo na patingin ng ebidensya para mapaghandaan namin. And naglulukuhan lang. Finding po ito, wala ka naman pong pagpaplanuhan pagka tinanong ka, dahil ibig sabihin based on your personal participation and recollection. So yun nga po, doon na lang po yung tanong. Kung ayaw nila pumunta po dito, sagutin na lang din nila sa page, Facebook po nila. Categorically ba, dinideny ni Jean Paras na nakausap niya tungkol sa planong ito, itong talent manager, at ito si... Nung, if i-frame up mo si Recto, ikaw tuloy yung nagmukhang kawawa. Ang pangit talaga no na may plano ka sa ibang tao na hindi maganda. If i-frame up mo, ayan tuloy, ang tindi ng balik sa'yo. Yeah? Buhay mo talaga yung mawawasak dito. Yung pagnanakaw ng pamilya nyo, bistado, nalaman ng taong bayan. 10 billion pesos, hindi po, ano yan, normal, no? Malaking pera po yan. 10 billion pesos dapat i-a-apply doon sa solar energy na yon. Pero, yung solar energy na yon, wala namang nangyari. Hindi naman po napakinabangan ng taong bayan. Tapos ang depensa nyo, hindi kayo magnanakaw. Nasaan yung pera? Nasaan yung resulta?
Nakinabang ba ang mga Pilipino? Hindi. Mahal pa rin ang kuryente. Lalong nagmahal. Kaya dapat talaga ang sisi ng mga tinamaan ng mahal na kuryente, ibagsak sa inyo, mabuwakan ng ina kayo. Oo. Leandro Libiste naman po, categorical naman, dinidinay niya na nag-usap sila ni Jing Baras tungkol dito. Para po magkaroon ng kaliwanagan. Direktor, para lang din po malinaw sa publiko, ano po yung pinagbabasihan ninyo na batas natin na meron na or the provision under NBI na hindi talaga po pwedeng ilabas yung mga ebidensya na meron kayo kung nanghihingi man po nito yung mga inaakusahan? Meron po nga yung Memorandum Circular number 48 po ng DOJ po. Nandun po yan eh. Tapos decided case na po yan ng mga Supreme Court in Francisco versus Public Estate Authority. Yun po yung sinasabi dyan. Kasi tingnan nyo po, kung i-release namin sila, maaaring makapagtahi ng mga sagot eh. Hindi na po magiging spontaneous yung testimonya. Eh nung isang beses nga po, parang nung isang gabi, may nakita kong interview ng abogado nila, may sinasabi sila na iba daw, ang nag-approach daw, ito daw tong talent manager ang nag-approach kay Jing Paras para gawin tong plano na to. At humihingi daw ng 6 million. Tapos nakita na raw po nila yung mga affidavit na in-execute ng mga babae na nangyari pa raw 2022 hanggang 2025. So, medyo ginagawa na po ng anggulo. Eh gusto po namin, pumunta sila rito, we will confront them with the witnesses. Katunayan po, mas malalim na yung nalaman namin dito. Meron pong isang kilala na law office na involved dito, na pumasok dito sila yung maghahanda ng mga affidavit kuno, ng mga babae na ilalabas nila para magdemanda at mag-press con. Isang law firm, but how many lawyers are we talking about? Apat na lawyers. And very soon, isasapubliko niyo po ito or hindi na? Isasapuin na po namin sila. Papasapuin na po namin yung mga lawyers na ito. Sa susunod na linggo na po ba ang sampina? Today po, papaready ko na yung sampina para po masampina sila. Pero how about ito pong si dating Congressman Jing Paras and Congressman Leandro Leviste? Paano po yun? Kung hindi sila nagpunta, may plano pa po ba kayo na ipasampina sila ulit? Ano pong next action nyo dito? Other chance kasi wala namang pumpasok din kahapon. Bagyo, ipapatawag pa rin po ulit namin parang sa August 11 po yata yung naging resetting noon. Pero kung hindi naman po sila pumunta, then they use the opportunity to explain at sagutin yung mga ebidensya sana i-confront namin sa kanila. Then eventually, kung ano po yung sa kami dadalhin ng ebidensya, kung kinakailangan mo yung mga kasuhan, gagawin po namin yun. So, yun ako nakikita ko na po dito. Shoot po ito sa banga, no? Makakasuhan po talaga to mga pre. At makukulong, 'di ba? Kasi itong usaping 10 billion pesos na to, hindi po ito simpleng pera lang, malaki po ito. No bail po ito pag nagkataon. 'Di ba? So, kung kayo po, pabor po ba kayo na makulong itong mag-ina na to? Press 1 nga po sa pabor, press 2 po kung hindi. Kasi kung ako po yung tatanungin mga pre, pabor na pabor po, no? Kasi maliwanag naman, walang napakinabangan yung mga Pilipino. 'Di ba? Sa solar energy na 'yan. Walang dahilan para hindi sila makulong. 'Di ba? So ayan, bago po tayo mag-move sa next topic po natin. Ayan kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads natin. At may ano po tayo dyan, may TikTok, kompleto po yan mga pre. Kalembangin nyo na lang po yung mga social media accounts natin dyan. Ayan may TikTok, Facebook page, kompleto po yan. So, yan ring the bell button po mga pre. Ayan. Alright. Ito na. Pag-usapan po natin ngayon, ito po yung ating next topic mga pre, General Manager Nicolas Torre. Tatakbo daw po, no? Itong si Nicolas Torre ay tatakbo daw po ng mayor dyan sa Davao. Nako, kung tatakbo po si General Torre sa pagka-mayor dyan sa Davao, ano sa tingin nyo? Pabor po ba kayo o hindi? Pag-usapan muna natin to. Papabor po ba kayo kung tatakbo po sa 2028 si General Torre dyan sa Davao?
bilang isang mayor? Nako, kung ako po yung tatanungin, pabor! Para magkaroon na po sana ng pagbabago dyan sa Davao. Oh. Pero ang nakakalungkot po dito, syempre, hindi pa naman po nagdeklara si General Torre kung tatakbo ba o hindi. O anong tatakbuhan niya, di ba? Wala pa. Pero ito'y usap-usapan lang sa social media. Pero ito, may balita mga pre, no? O, panoorin po natin ang balitang ito. Kung si Vice President Sara Duterte ang tatanungin, welcome anya na tumakbo bilang mayor ng Davao City si dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre. Yan yung kaplastikan ni Sara. Kung si Sara yung tatanungin, welcome naman daw po si General Torre. Sure ka ba, Sara Duterte? Hindi ba masama yung loob mo? Sa bagay, ano yan eh, media yan eh. Hindi mo naman pwedeng sabihin, hindi ka pwedeng tumakbo. Malamang, kaplastikan na lang po yung sasabihin ni Sara dyan. Wow, ang ganda naman. Swerte ng Davao. Sabi ni Tess Rabuya. Di ba? Pero yung sagot po ni Sara dito, kaplastikan lang po ito. Ang gusto kasi ng mga Duterte, sila lang talaga yung humawak ng Davao. Wag nga kami, alam namin yan. Welcome. Sa publiko, sa media, sasabihin mong welcome. Pero sa loob-loob mo, hindi pwede. Di ba? Pabor na pabor kami, sir. Di ba? Ay kung si General Torre po yung maging mayor dyan, malamang gaganda po ang Davao City. Kasi kita nyo naman, nung PNP chief, nung PNP chief pa po, etong si General Torre mga pre, ang batas ay batas, pinapatupad po talaga. No? Pinapatupad niya po yung batas. Pag sinabing ito yung masusunod, ito po yun. May pangil po si General Torre mga pre. May pangil po siya. Kaya kung yan ay maging mayor po in the future, no? Maging mayor ng Davao City, sigurado po, unti-unting magbabago yung Davao. Diba? Hindi man po mabigla kasi yung 6 years, kukulangin po talaga yan. Malawak po yung Davao, ha? Pero, makikita nyo po yung resulta kapag yan ay naging mayor ng Davao City. Diba? Aayusin niya po talaga yan. Maniwala kayo sa akin. Pag naging mayor yan ng Davao City, tangina. Ako, ang isa sa number 1 na matutuwa. Ewan ko lang kung saan ba tatakbo si General. Mayor ba o senador? Kung kayong papipiliin, ako mas pabor muna ako sa mayor siguro. Mas maganda talaga mayor. Bakit? Para maayos po yung lugar na yun. Kasi nanganganib po yung lugar na yun ngayon, yung Davao. Nanganganib sa, hindi, lahat po, sa baha, sa mga krimen. Diba? Imagine, Digong, hinuli ni General Torre. Ipalit mo si General Torre dyan. Diba? Di ang tibay. Mas malala pa kay Digong, mas astig pa kay Digong na may paninindigan talaga tong taong to. Diba? Ayun yun. Isa po ako sa matutuwa, promise. Ito ay kung sakaling maghahain si Torre ng kanyang Certificate of Candidacy o COC at kumandidato ito ng pagkaalkalde ng Davao City. Everyone, of course, in a democratic country, lahat ay allowed at welcome na mag-file ng kanilang Certificate of Candidacy at tumakbo. Normal naman. Lahat naman talaga welcome, allowed. Pero kasi, ang tanong, hindi ba masama yung loob mo? Ikaw ba'y okay lang sa kalooban mo na si General Torre yung lalaban na mayor dyan? Okay lang ba sa'yo? Ayun yung tanong, diba? Tanong lang naman. Pero, si Sara, sinagot naman ng tama yung tanong. Sinabi naman sa media, pero di ako maniniwala na mukhang ikakatuwa mo pa yon o baka masama yung loob mo. Ano sa tingin niyo mga pre? Masama pa kaya ang loob ni Sara? Sa election.
Kamakailan naging usap-usapan sa social Ayan, no? media ang umano'y posibleng pagtakbo ni General Torre sa susunod na eleksyon matapos makita ang ilan sa kanyang mga banner kung saan nakasulat ang katagang "Ingat sa daan". Malamang, nasa MMDA po siya. Nasa MMDA po siya. Oh. Malamang. May paalala yan. Mag-iingat ka sa daan. Oh. Pero kung wala ka naman sa MMDA, tapos may ganyan ka, kaduda-duda yun. Pero feeling ko tatakbo talaga si General Torre. No? Di ko lang alam kung mayor ba o senador, pero feeling ko nasa dalawa. Oh. Nilinaw ng opisyal na wala siyang kinalaman sa produksyon ng nasabing banner. Oh. Minsan may mga ganun din na ikakabit dyan yung mga banner na yan. Hindi mo naman alam, taga-suporta mo pala yung nandyan, nagkakabit, di ba? Nangyayari po talaga yan. Sa isang panayam, sinabi ni General Torre na sa ngayon ay nakafocus muna siya sa trabaho sa MMDA. So, ayun nakapokus po siya sa trabaho po muna. Malayo pa yung eleksyon, kaya tama po yung ginawa ni General, no? At eto po, no, idugtong po natin ang balitang ito, mga pre. Umano'y pagbaliktad ng ilang maleta boys, hindi na ikinagulat ng ilang Ito ba senador. yun? Ay, iba to. Okay. Oh, ayun. Yun pala yung Maleta Boys, no? Sa next topic pala natin yun. So, ayan pag yan si General Torre po talaga ay naging mayor dyan sa Davao, unti-unti pong magbabago yung Davao, no? At yung mga butante dyan, huwag kayong matakot na bumoto sa bago, no? Hindi yung puro Duterte pa rin. Kasi, tingnan nyo Duterte pa rin kayo ng Duterte. Anong nangyari sa Davao? Lubog kayo sa baha. Habang yung mga mayor dyan, nagpapasarap lang po sa ibang bansa. Ay, kawawa naman kayo. Huwag kayong papayag na pag may baha sa Davao, paghupa ng baha, bibigyan lang kayo ng yero, kahoy, para pang ayos sa bahay nyo. Gano'n na ba yung cycle nyo dyan? Yan na ba yung kasiyahan nyo? Hindi po. Dapat unang-una, aayusin, kontrolin ninyo yung baha. Flood control ang kailangan. Hindi po yung every baha, paghupa ng baha, bibigyan kayo yero ni Pulong. Bigyan ka ng mga kaldero. Para kunyari, mahal na mahal nila kayo. Yan na yun. 51 billion napuntang yero, kaldero, bibigay lang sa'yo. Ay, pangit nun. Lalo na tandaan nyo, may mga maliliit kayong anak dyan sa Davao City. Priority nyo yan dapat na ang kaligtasan ng inyong pamilya. 'Di ba? Kaya ang dapat inuuna nyo dyan, no? Ang inuuna nyo dyan, bumoto kayo ng tamang tao. Oh. 'Di ba? Tamang tao yung ilagay niyo dyan. Kasi pag tamang tao, yung lugar po, mapapangalagaan yan eh. 'Di ba? Kumbaga yung lugar na yan, tututukan. Mga Duterte, walang pakialam sa inyo. Bahala daw kayo dyan. Pag may baha, wala sila. Kaya pag may General Torre dyan, boto po ninyo, ha? Boto po ninyo. Kasi ako matutuwa. Isa po ako sa matutuwa. Bakit? Taga Davao din po ako. Diba? So, number 1 po akong susuporta dyan, mga pre. Maniwala po kayo sa akin. Baka pag nangampanya pa yan sa Davao, pumunta ako doon. Suportahan ko talaga yan. I-vlog ko yan. Ito, suportahan nyo! Ito! Diba? Talaga. Gagawin ko yan. Para naman, pag siya yung nanalo dyan, maipagmalaki ko po ulit yung Davao. Kasi ngayon, hindi ko maipagmalaki yung Davao eh. Talaga, bahain. Kasi sinasabi nila na paraiso daw yung Davao. Hindi po. Diba? So, pagmamalaki ko po yung Davao. Pag iba na yung namumuno dyan, magiging proud po talaga ako. Pero sa ngayon, hindi muna. Kasi hindi ko pa kaya na daming spaghetti wars dyan. Grabe yung traffic. Alam mo yung kalsada dyan? May kalsada dyan na ginagawa pa last year hanggang ngayon ginagawa pa rin.
Di pa tapos. Oo. So, matindi mga pre. So, kayo po, ano po yung inyong opinion dito, no? Ay, gusto kong malaman. Oo. Paki-comment po para mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang reaksyon, opinion. Ayan o, kailangan po natin yan. At syempre, no, may TikTok po tayo dyan, may Facebook, kompleto po yan. Kalembangin nyo na lang po yung ating mga social media accounts. Ayan. At eto po, no, talakayin din po natin itong 4 sa 18 ex-Marines bumaliktad. 4 po sa 18 ex-Marines bumaliktad. Ngayon, eto na. Akala ko ba nasa katotohanan sila? Akala ko ba sila yung nagsasabi ng tama? Akala ko ba nag-deliver sila ng pera kay Martin Romualdez? Akala ko ba nag-deliver sila ng pera kay PBBM? Pero bakit ngayon? Biglang bawi. Ang sakit naman ito. Nauto kayo. Ayan, Batman, shoutout po Nauto kayo ng mga kargador na to. Nagpalakpakan pa kayo nun. Kasi sabi nyo nasa katotohanan daw kayo. Kaya ito po, panoorin po natin ang balitang ito. Ito Ate Mona, yung may kinalaman dun sa 4 na marino na binabanggit na bumaliktad na lay sa kanilang naging testimonya dahil nga daw sa panganib sa kanilang buhay. Kaya Bumaliktad na dahil sa panganib sa kanilang buhay. Di ako maniwala dyan. Sino ba yung... Eto ang inakusahan ninyo si PBBM. Marami pang iba inakusahan nyo. Tapos ngayon, alam nyo yan. Diba? Alam nyo yung pinasok nyo. Pero yung mga nganib, sa buhay nyo ng mga nganib, imposible po. Hindi po marunong magbanta ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Pero isa lang yung nakikita ko dito. Kaya bumaliktad na kayo. Wala na kayong financer. Diba? Wala nang nagpipinan sa inyo. Wala nang nagbabayad sa inyo. Tapos ngayon sasabihin mo, ilalaban ko pa to. Wala nang nagbabayad sa'yo. Paano mo pa ilalaban yan? Baliktad ka na lang para manahimik. Yun ang nakikita ko dito Kaya yung 4 na marine na bodyguard ito ni dating Ako Bicol Congressman Saldico ay sinabi doon sa mga balita na kaya naman daw sila tumistigo noon ay dahil pinangakuan sila na sila tulungan at poprotektahan. Pero silang ngayon ay nagbigay ng kanilang testimonya na doon sa para bang bumabaliktad na sila sa pagdawit kay dating Speaker Martin Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos. Bumaliktad na. Urong bayag na. Sabi pa ni Loren Ligarda nun, hero daw sila, hero. Di ba sabi ni Loren yun? Hero daw po ang 18 kargador. Di ba? Pero alam nyo, para sa akin, kahit pa yung mga yan, binawi na po nila yung mga statements po nila dati, no? Yung nakalagay po sa affidavit po nila, dapat pa rin po na makasuhan yung mga yan. Kasi, ang dami nilang nalokong Pilipino, ang dami nilang winalanghihang Pilipino, pinaniwala po nila, no? So, hindi naman pwede na pag binawi mo na, suwelto ka na. Hindi po pwede yun. Dapat tuloy pa rin po yung kaso sa mga pre, no? Kasi, para hindi po gayahin ang iilan dyan. Yan kasi yung problema Ang pangako kasi sa kanila dati 5 million bawat isa. So may pauna daw na 350,000, and then yun na nga nakulong si Mike Defensor. Nung nakulong si Mike Defensor, nagkaletse-letse yung buhay nila. Wala nang financer. Di ba? Nung nawala ng financer, eto na, yung 4 bumaliktad na. At hindi pa po natin alam, baka may mga susunod pa dyan. Nakikiramdam lang yung mga yan O baka may sumunod pa dyan, patay tayo. Ngayon, nandito na yan, may bumaliktad na nga. Ano ang nararamdaman ninyo ngayon na mga DDS kayo? Purin-purinin nyo dati ang 18 kargador. Ngayon, pupuriin nyo pa ba? Sabi nyo,
Palakpakan natin ang 18 kargador kasi sila talaga yung nasa katotohanan eh. Ngayong bumaliktad na. Anong sa inyo? Di ba? Tuloy. So, ilan yun? 4. Apat 18 yun. yung marin na yun, di ba? 18. Kung ating pag-aaralan ng pangyayari, ngayon ang pinaka-pagbabago, doon sa 18, magiging 14 na yun. Ganun ba ang mangyayari? Kasi ang issue po doon, mga kaibigan, 18 individual na iniharap sa publiko yun eh. Kung matatandaan ninyo na nagpakilalang mga dating miyembro ng Philippine Marine PMC, no? Sila'y umano'y naglingkod na mga bodyguard, security, bagmen, tagadala ng maleta, bilyong pisong usapin ng korupsyon at kickbacks mula sa mga proyekto ng gobyerno. Yan. Sila yan eh. Hindi natin alam kung sino dyan sino sa kaya apat na yan. sa apat na yan? Oo. Ayon sa opisyal na pahayag ng Philippine Navy at ng Philippine Armed Forces of the Philippines o AFP, mga kaibigan, matapos suriin, nilinaw ng 4 sa 18 na inihirap ay kalamang hindi naging miyembro naman. So, sa ngayon, ang pinaka latest, 4 yung sinasabi mo, Glenn, na bumaliktad. What do you mean bumaliktad? Hindi na Kumbaga binawi yung kanang na sinasabi na binawi yung aligasyon laban kay dating Speaker Martin Romualdez, laban kay Pangulong Bongbong Marcos at iba pa. Sa mga balitang ating po na monitor ay kapag daw hindi sila pumirma doon sa affidavit, bata sa mga balita, sila daw po ay kakasuhan. Kaya ang tanong natin, sino-sino itong 4 na ito? Sino-sino yung 4 na yan? Pero para sa akin, baliwala na yung 4. Basta 4 sa 18 kargador bumaliktad ay okay na sa atin yan at maiisip na natin na yung mga yan, kaya lang nila ginagawa yan dahil sa pera. Ngayon, sinong bayaran sa amin? Sabi nyo, kami yung bayaran. Nababayaran. Ay, sinong bayaran? May pag-amin galing sa kanila na nababayaran sila. Kami, may pag-amin din sa aming mga vloggers na bayaran kami. Sino? Si YouTube po yung amo namin eh. Diba? Si YouTube po yung amo namin. Sino pa? Facebook. Hindi pa pala ako monetize kay Facebook. Kaya kumikita lang ako sa Facebook, sa stars lang. Yun. Pero, tingnan nyo naman, nag-upload ako sa Facebook kahit walang kita dyan. Kasi, syempre, nandun tayo eh. Katotohanan po yung gusto nating ipalabas sa publiko. Diba? Sila umaasa sa bayad ng laos na politiko. Kami, sa YouTube. Lang naman to, real talk lang naman, kayo naman eh. Eto pa po, yung karugtong, panoorin natin to. Umano'y pagbaliktad ng ilang maleta boys, hindi na ikinagulat ng ilang senador. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert. Hindi naman po talaga dapat ikagulat na yung pagbaliktad kasi noon pa lang, pabago-bago na po sila ng statements po nila. Laban bawi po sila. 'Di ba? Ay, abangan nyo. Ito yung hula ko Sara Maldita, shout out. Abangan nyo Ito yung hula ko. Sa mga susunod na araw, linggo, buwan, baka may sumunod pa niyan na babaliktad po. Abangan nyo. 'Di ba? Baka bawiin na naman po nila yung statements po nila. Wala, napilitan lang kami. Ganito, ganyan. 'Di ba? Baka talaga may mga may susunod pa, abangan nyo. Nakikita ko sa bulang kristal ko, ramdam ko eh. May susunod pa eh. 'Di ba? Tuloy natin. Rika, hindi na ikinagulat ni Senator Erwin Tulfo ang balitang may bumaliktad sa mga tinaguriang baleta boys o mga dating tauhan ni dating Congressman Saldico. Sabi ni Tulfo, hindi naman siguro kaliwat kanan ang kanilang mga kaso kung nagsasabi sila ng totoo. At salamat niya sa Diyos at naliwanagan ang kanilang isip. Binigyan din naman ni Senator Panfilo Lacson na hindi pa malinaw kung sino sa 18 baleta boys ang talagang bumawi na kanilang mga pahayag.
Tinanong din nito kung kasama ba ang mga ito sa 8 individual na nagsumite ng mga sinumpaang salaysay sa ombudsman na siyang naging dahilan ng pagsisimula ng preliminary investigation laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Lacson, dahil sa paulit-ulit na pagbabago o flip-flopping ng kanilang mga testimonya, mahirap nang matukoy kung alin sa kanila ang totoo at hindi. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Hindi, alam nyo, itong mga testimony po ng mga kargador na to, mahirap na po talagang matukoy kung... Pero alam ko mga sinungaling sila eh. Ang tingin ng... Kung titingnan mo siya ng legal, mga pre, mahirap talagang matukoy kung sino yung nagsasabi ng katotohanan o hindi. Diba? Pero, mas maganda, wala na tayong paki doon. Nagsasabi man sila ng totoo o hindi, halata namang hindi, kasuhan silang lahat. Doon malalaman sa ang resulta po niyan malalaman natin doon sa korte. Sasalain yan doon eh. Doon po malalaman kung sila ay nagsasabi ng katotohanan o hindi. Di ba? Bumaliktad ka man, kesyo hindi. Ay putang ina, kasuhan yung lahat yan. Di ba? Kasi pagdating sa korte, masasala talaga yan. Masasala talaga yan kung nagsasabi ka ba ng totoo, fake news ka ba, bayad ka ba, doon po yan lahat malalaman. Diba? Kaya, ako wala na akong pake, no? Ito pa, may karugtong pa pala to. Panoorin natin to. Ito. Iba pang balita, kinumpirma ng abogado ng mga umano'y bagman ni dating Congressman Zaldico na may ilang mga nag-recant ng kanilang pahayag. Kaugnay sa sinasabing pagdadala ng malay-malitang pera sa mga politiko. Magbalita mula sa Las Piñas sa Dini Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus! Zeus? Apat? Yes. Si Baligod, Ari ng fake news, Patawa-tawa lang yan, pero tangina, fake news yan. Ba't hindi pa ito nadidisbar? Ay na, puro kasinungalingan yung pinapakalat dito sa publiko eh. Go ahead, Zeus. Jeffrey at Rica, pinaliwanag nga ni Attorney Levy Paligod, abogado ng mga umano'y bagmen ni dating Ako Bicol Representative Zaldico na bumaliktad ang apat dahil sa alok na malaking halaga ng pera kapalit ng pag-atras sa kanilang mga pahayag pero tumangging sabihin kung sino ang nasa likod nito. Gumagawa na naman ng kwento. May alok na naman daw yung apat. Nilaglag na naman. Pag hindi talaga kakampi sa kanila mga pre, sisiraan ka. Tangina. Ako po yung naniniwala na siguro natakot lang yung apat kaya bumaliktad, di ba? Or umayaw na. Alam mo naman si Baligod. Pag di ka kumampi sa kanila, ataniman ka ng kwento. Pero ang kailangan natin syempre resibo po. Resibo. Asan yung resibo mo? Ito kayang-kaya to ni Baligod gawa ng fake news. Itong apat na to. Kasi wala namang kakayahang lumaban ng legal. Diba? Kayang-kaya po ni Baligod yan na sirain yung apat na yun. Wala na akong pakialam kahit sirain nyo pa. Diba? Sirain nyo yung pangalan ng apat na yun. Wala kaming paki, magsiraan kayo. Diba? Bahala kayo dyan. Importante, diba? Unti-unti pong lumalabas ngayon kung ano po yung totoo. Diba? Ito, napilitan lamang anyang mag-recant ang apat na bagmen dahil iniisip ng mga ito ang kapakanan ng kanilang pamilya. Samantala, pag-alas 12 ng tanghali kanina nang dumating ang abogado sa Las Piñas Regional Trial Court. Ito ay para tulungan magpiyansa sa korte ang 14 sa 18 mga o ex-bagmen na naharap sa apat na kaso ng perjury na isinampalaban sa kanila ni na dating Senador Sonny Trillanes, ML Party List Representative Laila de Lima, Bureau of Corrections Director Gregorio Catapang Jr. at dating National Security Advisor Eduardo Anyo. 72,000 piso ang babayarang piyansa ng bawat akusado. Ay kay Baligod, 14 lang ang magpapiyansa ngayong araw dahil inaayos pa ang requirements ng iba. Hindi nakakulong pala yung iba. Naman sinagot ng abogado kung may kinalaman ang bawas na bilang ng mga nagpiyansa sa pagbawi ng apat na dating bagmen sa kanilang mga pahayag. Yan ang balita. Yun mga 18 kargador nasa kulungan ngayon.
I mean, yung ibang kargador nasa kulungan ngayon. Yung iba nakapagpiyansa, yung iba pipiyansahan pa lang. Mukhang masarap naman sa kulungan. Huwag na kayo magpiyansa. Diba? Good luck dun sa apat. Abangan nyo yung mga paninira sa inyo. At tulad ng ginawa niyong paninira sa mga tulpo, sa mga kay PBBM, Martin Romualdez, siniraan nyo yan, di ba? O ngayon, mararamdaman nyo yung paninira. Okay? Sa inyo mismo. Sisiraan din kayo. Di ba? Ramdamin nyo, damahin nyo. Lasapin nyo. So, yun lang yung aking reaction dito, mga pre, ano. Kayo, ano po yung inyong opinion, reaksyon? Paki-comment naman para mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang reaction dyan at opinion. Ayan. Syempre, may TikTok tayo ha, may Facebook, kalembangin nyo na lang po yan. Yun na nga mga pre, no? Bago tayo magtapos sa ating live ngayon, shoutout ko muna yung mga silent viewers dyan. At sa mga magre-replay po ng video ito, nako, maraming salamat po ha. At syempre mga pre, no, may TikTok, Facebook, kumpleto po yan, kalembangin nyo na lang po. Ring the bell button mga pre ha. At syempre, shoutout po muna, no? Kay Lero Elru, shoutout. Kay Abdullah Bay, ayan. At syempre, kay I Am Batman. At syempre, sa lahat po na nandito, shoutout po sa inyo. Abangan nyo po mamaya, may upload po ako mga pre. May mga pasabog po tayo mamaya. Okay? Amancio Mingolio, shoutout po ha. Kay Chel Java. Ayan, kay Mike Cervera Forever Rain 143, shoutout po. Kay Vinny Rod, shoutout po ha. Abangan nyo mamaya, may upload po tayo sa ating YouTube channel mga pre. Okay, magpapaalam muna mga pre. Ingat po kayo, magandang gabi po sa iyo lahat. Kita-kits po ulit tayo mamaya, may live din po tayo mamaya. Ingat po.